Sa Paris, may pag-aari ang mag-asawang sina Vincent at Sophie na isang butcher's shop o tindahan ng karne. Sa kasamaang palad, hindi ito matagumpay na negosyo, kakaunti ang kanilang mga kliyente, at yung mga dumadating ay napapagod kakahintay habang si Vincent ay kakaibang minamasahe ang karne. Isang araw, inatake ng isang grupo ng mga vegan activist ang kanilang tindahan, nagtapon sila ng pintura, sinira ang mga gamit, at nag-graffiti sa pader. Hinabol sila ni Vincent at nagawang patumbahin ang isa sa kanila para tanggalin ang maskara, ngunit agad na bumalik ang mga kasama nito upang itulak si Vincent palayo at iligtas ang kaibigan. Sinipa nila sa tiyan si Vincent bago tumakbo palayo. Kinahapunan, bumisita ang mag-asawa kina Stephanie at Mark upang ibalita na tumanggi ang bangko na pautangin sila para maayos ang tindahan, kaya malapit na silang malugi. Sa una, nagpakita ng simpatsya si Stephanie, pero hindi nagtagal ay nagyabang ito tungkol sa dami ng kinikita ni Mark sa sarili nitong butcher's shop. Habang kumakain sila ng hapunan, nagyabang din si Mark tungkol sa laki ng kita niya, at binigyan si Vincent ng regalo, isang baril, para daw sa proteksyon ng kanilang tindahan. Wala namang permit si Vincent kaya iniisip niyang huwag tanggapin ang baril, pero mapilit si Mark at nagdemo pa ito sa pamamagitan ng pagbaril sa isang laruan sa swimming pool. Habang pauwi na sila, sinabi ni Sophie kay Vincent na gusto na niyang makipaghiwalay dahil naging boring na raw ang kanilang pagsasama at gusto niya ng lalaking nagbibigay sa kanya ng excitement. Pero hindi nakikinig si Vincent dahil napansin niyang ang aktivistang sinundan niya noon ay nagbibisikleta malapit sa kanila. Biglang huminto si Vincent at nagdesisyong harapin ang lalaki. Umatras siya ng sasakyan pabalik para habulin ito, pero aksidente niya itong nasagasaan at napatay. Gulat at takot si Vincent, gustong tumawag ng pulis at sabihin na aksidente lang ito, pero pinaalalahanan siya ni Sophie na uminom siya ng alak at may baril sa trunk ng sasakyan, kaya siguradong habang buhay na pagkakakulong ang aabutin niya. Naalala ni Sophie ang isang documentary na napanood niya kagabi, kaya iminungkahi niyang gayahin ang isang kilalang serial killer na hinihiwa ang mga biktima at inilalagay ang mga bahagi sa garbage bags na ikinakalat sa buong syudad. Ilang sandali lang, nasa butcher table na ni Vincent ang bangkay at sinimulan niya itong hiwain gamit ang mga gamit niya sa trabaho. Hinati niya ito sa malalaking piraso, saka hiniwa pa ng mas maliliit. Habang ginagawa ito, nahulog ang isang tainga sa sahig at agad itong kinain ng aso, nagustuhan ito ng aso kaya tumahol pa para humingi ng dagdag. Ibinato ni Vincent ang kabilang tainga at habang pinapanood niyang kainin ito ng kanilang aso, napaisip siya. Pagkatapos niyang tapusin ang lahat, pumunta si Vincent sa kwarto kung saan nanonood si Sophie ng isa na namang crime documentary. Sabi ni Sophie, hindi na siya pwedeng matulog doon dahil hiwalay na raw sila. Kaya wala siyang nagawa kundi matulog sa sofa. Kinabukasan, napahaba ang tulog ni Vincent at dali-daling pumunta sa tindahan, pero laking gulat niya nang matuklasang naibenta ni Sophie ang laman ng tao na naiwan niya sa meat slicer. Akala raw ni Sophie ay hamon iyon. Bago pa siya makapagsalita, bumalik ang customer at sabik na sabing iyon daw ang pinakamasarap na karne na natikman niya sa buong buhay niya, at gusto pa niya ng dagdag. Tinangkang ibenta ni Vincent ang ibang karne, pero ang gusto lang ng babae ay yung hamon na iyon. Hindi alam ni Sophie kung ano ang problema, kaya sinabi ni Vincent na nagpalit lang siya ng supplier. Dahil doon, gusto na ring tikman ni Sophie ang bagong hamon. Nang matikman niya ito, sinabi niyang sobrang sarap daw nito. Kaya sinabi ni Vincent na galing iyon sa Iranian pork. Binili ng customer ang gusto niya, at pag-alis nito, hinarap siya ni Sophie at hiniling ang totoo. Nang marinig niya ang paliwanag, nagpanik siya saglit, pero bigla siyang tumigil at sinabing huwag itapon ang karne. Sa halip, subukan na lang daw ni Vincent tikman ito. Tumanggi si Vincent, pero tuloy-tuloy ang litanya ni Sophie. Sabi niya, pwede raw nilang ibenta ang buong katawan para mawala lahat ng ebidensya. Biglang may pumasok na isa pang customer, kaibigan siya ng babaeng naunang bumili, at ibinahagi raw sa kanya ang hamon. Gusto rin niyang bumili. Kumalat ang chismis tungkol sa Iranian pork, at di nagtagal, napuno na ng mga customer ang tindahan, lahat gusto ito. Nagpatuloy ang mag-asawa sa pagbebenta ng laman ng tao, at sa wakas ay kumikita na sila ng malaki. Nang dumaan si Officer Tamak para bumili rin ng Iranian pork, kinabahan ang mag-asawa,
Pero sa kabutihang palad, hindi niya nakilala na laman ng tao ang ibinebenta nila. Kinagabihan, kinain ni Vincent ang huling piraso ng karne ng tao para sa hapunan, at nagustuhan niya rin ito. Iminungkahi ni Sophie na dapat na silang pumatay ng mga tao at ibenta ang karne, na inakala ni Vincent ay isang biro. Pero seryoso si Sophie, at sinabi niyang ito lang ang paraan para mailigtas ang kanilang negosyo. Kinabukasan, ipinakilala sa kanila ng anak nilang si Chloe ang kanyang kasintahan na si Lucas. Isa itong vegan, pero nangakong nirerespeto niya ang mga kumakain ng karne at hindi siya katulad ng mga extremist na nanira ng kanilang butcher shop. Noong una, ayos lang ito kina Vincent at Sophie, pero nagulat sila nang malamang naging vegan na rin si Chloe bilang respeto kay Lucas. Ayaw kainin ni Lucas ang ginawang mushroom dish ni Vincent dahil nakababad ito sa chicken juice. Ayaw rin niya sa alak nila dahil umiinom lang daw siya ng vegan wine, ang mga tradisyonal daw na alak ay gawa sa dinurog na ubas na may patay na insekto. Nang maglabas pa ng keso at cake ang mag-asawa, tinanggihan din niya ito dahil may gatas at itlog. Maging si Sophie ay tinawag niyang, matandang baka, habang ikinukwento kung paano raw pinapahirapan ang mga hayop sa mga farm. Pagkaalis ni na Chloe at Lucas, sobrang inis ni Vincent kaya pumayag na rin siyang pumatay ng tao. Pumunta sila sa isang vegan restaurant at sinimulan nilang pag-aralan ang mga customer. Gusto nila ng biktimang malaman at walang stress. Napili nila ang kusinero, dahil malaki ang katawan. Pagkatapos ng shift ng lalaki, sinundan siya ni Vincent pauwi at inihanda ang kutsilyo. Pero nang sumigaw ang lalaki, kinabahan si Vincent at agad na tumakbo palayo. Sumakay siya sa kotse kung saan naghihintay si Sophie at sinabing nakapanlaban daw ang lalaki kaya napilitan siyang umatras. Gayunpaman, alam ni Sophie na nagsisinungaling si Vincent, kaya sinabi niyang kailangan nilang gumawa ng mas maayos na plano. Ibinahagi niya ang iba pang mga ideyang natutunan niya sa panonood ng mga crime documentary. Kinabukasan, pumunta sina Sophie at Vincent sa ibang bayan at nagkunwaring mga vegan activist sa harap ng isang grocery store. Nang may lalaking nainsulto sa kanila, nakipagtalo si Sophie gamit ang lahat ng impormasyong natutunan niya mula kay Lucas. Lumapit sa kanila ang isang vegan na lalaki para batiin sila at nagsimulang mag-rant laban sa sistema. Hindi na sila makasingit sa dami ng sinasabi nito, kaya napilitan si Sophie na sumigaw ng bastos para matakot ito at lumayo. Maya-maya, may isa pang mas mahinahong vegan na nakipag-usap sa kanila at nagkasundo silang magkita uli para pag-usapan ang activism. Ilang sandali lang, bumalik ang lalaki kasama ang dalawa pa. Naisip ni na Vincent at Sophie na hindi nila kayang labanan ang tatlo kung sakali, kaya naghanda na silang umalis. Ngunit ibinunyag ng tatlo na balak nilang salakayin ang isang meat processing plant. Doon nagkaroon ng ideya si Vincent at sumang-ayon siyang sumama sa plano, kahit hindi ito gusto ni Sophie. Habang nasa biyahe, binigyan sila ng mga maskara, at isa sa mga activist ang nagsabing parang pamilyar sa kanya ang mukha ni Vincent. Dinustruct ng mag-asawa ang activist sa pagsasabing florist daw sila. Pagdating nila sa meat plant, laking gulat ni Sophie nang matuklas ang negosyo pala iyon ni Mark, kaya nagkunwari siyang magbabantay sa labas. Sumama si Vincent sa tatlong activist at nag-enjoy sa paninira ng lugar, sinimulan nila ang sunog, at pati si Vincent ay umihi sa litrato ni Mark. Pagkatapos, kumain sila ni Sophie. Sa isang restaurant kung saan pinagalitan siya ni Sophie dahil pinagtaksilan daw nito ang kanilang mga kaibigan. Pero ang paniniwala ni Vincent, mas sumisira sa maliliit na negosyo ang malalaking chain tulad ng kay Mark, kaysa sa mga vegan. Umorder siya ng steak pero wala siyang ganang kainin ito, dahil hindi raw kasing sarap ng karne ng tao. Tumanggi na siyang pumatay muli, at sinimulang asarin siya ni Sophie, tinawag siyang duwag at sinabing umaasa lang daw ito sa kanya kapag mahirap na ang sitwasyon. Dahil sa mga sinabi ni Sophie, galit na galit si Vincent at muntik na siyang saksakin gamit ang tinidor. Pero napigilan niya ang sarili, at idineklarang tapos na sila bago siya umalis. Naipagkwentuhan ni Sophie ang waiter, at nagkapalagayang loob sila sa hilig sa crime documentaries. Nagalok ang waiter na ihatid siya pauwi, at pagdating nila sa bahay, napansin niya ang butcher shop. Sabi ng waiter, ironic daw na naghatid siya ng isang butcher kahit vegan siya. Patuloy siyang nanligaw kay Sophie at hinalikan pa siya, pero sa sobrang gutom ni Sophie, kinagat niya ang dila ng lalaki.
Dahil duguan ang lalaki, pinapasok siya ni Sophie para makapaglinis ng sugat. Habang nasa banyo ang waiter, sinabihan ni Sophie si Vincent na ito na raw ang susunod nilang Iranian pig, at lalo pa niyang pinagselos si Vincent sa pamamagitan ng detalyadong kwento ng halik nila. Sa sobrang galit, nagsimulang maghasa ng kutsilyo si Vincent, at natuwa si Sophie sa nakitang determinasyon sa kanya. Pero sandaling tumigil si Vincent nang maalala niyang ang pinakamalambot na karne ay galing sa mga bakang relaxed. Kaya naisip ni Sophie na bigyan muna ng masahe ang waiter habang nasa sofa, para mapakalma ito. Nang sabihan ni Sophie si Vincent na pumunta na, nagdalawang isip siya, pero pinilit siya ni Sophie, binanggit ang tungkol sa kaligtasan nila at nagbanta pa ng diborsyo. Lumabas si Vincent mula sa kusina at nagulat nang makita ang waiter na hubot-hubad, akala kasi ng lalaki ay parte lang ito ng larong may halong kalaswan ng mag-asawa. Lalo itong ikinagalit ni Vincent, kaya binugbog niya ang lalaki hanggang sa mapatay ito. Sa sandaling iyon, dumating si Chloe, kaya nagmadaling nagbanlo ng mukha si Vincent gamit ang tubig sa aquarium habang itinago ni Sophie ang damit at bangkay ng waiter sa likod ng sofa. Galit si Chloe dahil nakipaghiwalay si Lucas sa kanya, ang akala nito ay palihim siyang kumakain ng karne, at bilang anak ng isang butcher, nasa dugo na raw niya ang pagmamahal sa karne. Gusto sana ni Chloe na doon muna sa kanila matulog at kumain ng karne mula sa shop, kaya kinabahan ang mag-asawa. Pinayuhan nila si Chloe na balikan na lang si Lucas at bigyan ito ng pangalawang pagkakataon, dahil mabait naman ito. Nang umalis si Chloe, nilinis ng mag-asawa ang dugo sa sala at nagsimulang hiwain ang bangkay. Habang magkasama silang nagtatrabaho, naramdaman nila ang muling pagtibay ng kanilang samahan. Itinapon nila ang bisikleta ng waiter sa ilog, at pagkaraan, magkayakap silang natulog sa sofa. Kinabukasan, tumawag sina Stephanie at Mark para humingi ng moral support dahil nadiskubre na nilang wasak ang kanilang meat shop. Sa una, nakaramdam ng konsensya si Sophie, pero nagbago ang isip niya nang ininsulto pa rin ni Stephanie ang shop ni Vincent. Ipinaliwanag ni Officer Tamak na pareho lang ang grupong umatake sa shop ni Mark at sa shop ni na Sophie at Vincent, at ipinakita pa niya ang footage. Habang nagrereklamo sina Mark at Stephanie at humihingi ng bayad mula sa gobyerno, lumapit si Tamak ng palihim kina Sophie at Vincent para humingi pa ng Iranian pork. Nang hapon na iyon, mahaba ang pila sa labas ng tindahan para bumili ng Iranian pork, at naibenta ang buong katawan sa loob lamang ng ilang oras. Nangako si Sophie na magkakaroon ulit. Kinabukasan, kaya kinidnap nila kinagabihan ang kusinero ng vegan restaurant at, matapos ang kaunting pag-aatubili, pinatay ito sa bathtub. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy ang mag-asawa sa pagpatay ng mga vegan gamit ang iba't ibang taktika. Hindi na nag-aatubili si Vincent, sa halip, nagsimula na siyang ma-excite sa thrill ng pangangaso. Araw-araw ay dumarami ang mga parokyano, at napakahaba ng pila sa kanilang shop. Lalong naging malapit sa isa't isa ang mag-asawa, at naging sobrang normal na lang sa kanila ang pagpatay ng tao, kaya nakakapagbiruan pa sila habang pumapatay. Isang gabi, niyaya nila ang isang vegan para sirain ang isang meat plant. Habang namimili ng mask ang lalaki, inihanda na ni Vincent ang kanyang kutsilyo, pero nahuli siya ng lalaki, sinipa siya at tumakbo palayo. Hinabol siya ng mag-asawa sa kagubatan, pero nawala sa paningin nila ang lalaki. Akala ni Sophie ay tapos na ang kanilang misyon, pero may narinig si Vincent na gumagalaw sa dilim. Tinawagan ni Sophie ang cellphone ng lalaki, at dahil sa tunog ng ringtone, natukoy nila ang kinaroroonan nito. Nataranta ang lalaki at tumakbo ulit, pero nadapa at bumagsak. Nang tingnan siya ng mag-asawa, patay na ito, posibleng sa takot ay inatake sa puso. Kinabukasan, iniluto ni na Sophie at Vincent ang karne mula sa lalaking inatake sa puso at inihain kina Stephanie at Mark. Nagustuhan nila ito, at dahil sa selos, mas tahimik sila kaysa karaniwan. Pero habang kumakain pa si Mark, nagulat siya nang may matigas sa loob ng karne, isang piraso ng metal. Agad itong nakilala ni Stephanie bilang isang peacemaker. Agad na kinuha ni Vincent ang piraso ng metal at sinabing ito ay microchip na ginagamit ng mga magsasaka para subaybayan ang kanilang mga alagang hayop. Nagkaroon ng pagtatalo, at nang muli silang kutsain ng mag-asawang kaibigan tungkol sa kanilang maliit na tindahan, nagkalakas loob si Vincent na sumagot at inisahan sila, nilate ang lahat tungkol sa kanila.
Galit na galit si Mark at sinugod si Vincent, nagsuntukan sila sa gitna ng hardin habang walang pakialam sa mga sigaw ng kanilang mga asawa. Naibagsak ni Vincent si Mark sa pool at sa sobrang galit ay naputol at nakin niya ang tainga nito. Nang sigawan siya ni Stephanie, agad niya itong idire at nagkunwaring nadiri, sabay sabing nagpapakita lang siya ng punto. Pagkatapos manood ng dokumentaryo tungkol sa mga leopardo, nagsimula si Vincent na gayahin ang kanilang mga galaw, estilo ng pag-camouflage, at pagtambang sa biktima para maging mas epektibo sa pamamaslang. Simula noon, nanunood siya ng mga dokumentaryong hayop upang matuto ng iba pang teknik sa pagpatay, gaya ng pagsukal tulad ng ahas. May mga gabing habang kumakain sila ng karne ng tao, sobra silang ni-excite na nauuwi ito sa pagtatalik. Isang hapon, habang nasa picnic barbecue sila sa parke, nagreklamo ang isang lalaki sa usok at amoy ng sinusunog na bangkay, dahil paborito raw niyang lugar iyon para sa yoga. Nagkunwari ang mag-asawa na aalis sila, pero sa huli ay pinatay rin nila ito. Makalipas ang ilang panahon, dumalo ang mag-asawa sa isang vegan event para maghanap ng bagong biktima. Naakit si Vincent sa isang matabang bata, pero natauhan siya dahil ayaw niyang saktan ang mga bata. Sa sandaling iyon, nakasalubong nila sina Chloe at Lucas, kaya nagkunwari silang naging vegan na rin at nagtitinda lang ng karne para mabuhay. Nabanggit ni Lucas ang tungkol sa mga nawawalang vegan kamakailan at iniisip niyang Union of Farmers o Butchers Guild ang may pekana. Bigla niyang itinaboy ang mag-asawa palabas ng event habang tinawag silang Butchers, at narinig ito ng aktivistang nanira ng shop ni Mark. Habang palabas sila, napansin ni Sophie ang isang itim na babae at sinabi niyang dalawang flavor pa iyon na hindi pa nila natitikman. Nagdesisyon si Vincent na bawiin ang sarili niyang patakaran na huwag pumatay ng babae, kaya hinabol nila ito. Kinagabihan, nabali ang kutsilyo ni Vincent habang hinihiwa ang babae. Pumunta siya sa shop para kumuha ng bagong kutsilyo at nadatnan niyang kumakatok si Officer Tamak. Akala lang ng pulis ay nakapagtataka na bukas pa ang ilaw sa shop kahit gabi na, kaya nagkunwari si Vincent na nagtatrabaho lang ng overtime. Biglang dumating ang aso na may dalang kamay sa bibig nito, kaya napasigaw si Vincent para takutin ito palayo at sinabing may PTSD siya mula nang atakihin ang shop. Bago umalis, nabanggit ni Tamak ang tungkol sa mga nawawalang vegan. Pagkatapos nito, sinabi ni Vincent kay Sophie na itinapon niya ang karne ng babae dahil iniisip niyang may hinala na si Tamak. Gusto na niyang tumigil sa pagpatay, pero ayaw ni Sophie dahil gusto niyang malampasan ang record ng pinakasikat na serial killers. Naputol ang pagtatalo nila nang may tumunog sa doorbell. Nag-alala sila, pero si Lucas lang pala iyon. Humingi ng tawad si Lucas dahil sa pagkawala niya ng pasensya at aminadong natatakot siyang mawala si Chloe. Gusto siyang patuloyin ni Sophie at mag-relax, kaya na-realize ni Vincent na gusto na naman siyang patayin ni Sophie. Agad niyang pinalaya si Lucas at hinarap si Sophie, sabay sabing tapos na ang Iranian pork. Kinagabihan, sinubukan ni Sophie manood ng isa pang crime documentary pero hindi niya makayanan, kaya pinatay niya ang TV habang natutulog si Vincent sa sofa kasama ang aso. Kinabukasan, sinubukan ni Vincent magbenta ng karaniwang beef, pero umalis ang mahabang pila ng customers nang marinig nilang wala ng Iranian pork. Tinawag siyang duwag ni Sophie, at pakiramdam ni Vincent ay hindi niya deserve ito pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, kaya umalis siya. Maya-maya, habang isasara na ni Sophie ang shop, dumating ang mga aktivista at nagtanong tungkol sa florists. Sa gabi, umuwi si Vincent at nakitang tahol ng tahol ang aso sa van ng mga aktivista. Samantala, nakatali na si Sophie sa loob ng isang meat fridge, at sinabi ng mga aktivistang gagawin nila sa kanya ang ginawa niya sa mga hayop. Nang papatayin na siya ng isang lalaki, biglang dumating si Vincent kasama ang aso, na agad inatake ang lalaking nananakit sa amo nito. Ibinato ni Vincent ang kutsilyo sa ulo ng isang babae at agad niya itong napatay. Nakipaglaban siya sa huling lalaki, pero mas malakas ito at nasaksak siya gamit ang sarili niyang kutsilyo. Galit na galit si Sophie kaya nagawa niyang makawala sa tali at isinaksak ang isang meat hook sa lalaki bilang ganting patay, habang tinapos naman ng aso ang huling aktivista sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang singit. Pagkatapos, hinugot ni Sophie ang kutsilyo sa katawan ni Vincent at nakumpirmang hindi ito tinamaan sa delikadong bahagi.
Makalipas ang ilang panahon, isang documentary ang ginawa tungkol kina Sophie at Vincent. Sina Stephanie at Mark ang na-interview dahil sa kanilang pahayag na nagdulot ng pag-aresto ng mag-asawa. Nagbigay pa sila ng mga racist na komento tungkol kay Officer Tamak habang ikinukwento nilang tinanong nila ang mga magsasaka tungkol sa sinasabing chip, pero wala raw gumagamit ng ganoong teknolohiya. Kung hindi dahil sa pacemaker, hindi sana nahuli sina Sophie at Vincent. Habang buhay na pagkakakulong ang hatol sa mag-asawa, at sa dulo ng paglilitis, tinanong ng hukom kung may pinagsisisihan ba sila. Ang tanging pinagsisihan ni Sophie ay ang pagpatay sa lalaking may pacemaker. At dyan nagtatapos. Kung nagustuhan mo ang kwento, mag-subscribe ka na idol para updated ka sa susunod na video. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood ka recap.